Sabi ng Magna Carta, no, na dapat 6 hours. No? Ang sinasabi ng Magna Carta, dapat hindi lalampas sa 6 hours. At mukhang kailangan po nating tignan yun. Ano? Ang solusyon po dito sa totoo ay dapat mag-hire po tayo ng mga teachers. No? Hindi po natin naasahan na yung mga teacher natin na pagod, no? Na hindi na nakakapagturo, no? At na halos namamatay na sa pagod ay wag nating asahan na makapagtuturo ng mabuti. Ang biro nga po sa amin sa field ngayon, wala na talagang teacher na magre-retire ng teacher 1. Bakit? Kasi mamamatay sa pagod, no? So yun po yung aming dinaranas po ngayon, ano? Team namin ni Senator Nancy, lahat ng bata may libro ng sarili niya. Mauuwi niya, masasagutan niya, masusulatan niya, no? Just like in any private school, no? By any private school, ganun naman eh. In our experience in Valenzuela, once you give them, kasi we provide them what we call work text, you can really see improvements in their performance. Because they can go home and read, they can answer the books, and they can, that's sarili nila yun, that's their own material. So, we'll work on that. We will definitely work with Secretary Angara on achieving that dream. I think it's possible, and based on our computation, it's possible. And we'll talk about the next. Will be a very important item related to school opening, which is learning materials, no, particularly books. But before we go into the learning materials, I would like to ask anybody if they have any comments on the National Learning Recovery Program that we have discussed extensively earlier. If you have any comments on that po, sige ho, go ahead. Mr. Warlito of NASFIL. Good morning po. Very interesting ang discussion po. With all the discussion, ganito lang po ang aming punto. Ginagawa namin ng po ito yung sa school. We will not wait for the summer for the National Learning Camp. Halimbawa po, grade 7 and 8. Grade 7, we already determine kung sino na po ang mga bata na very slow sa math at sa English. We do not level them kasi ayaw namin ng stigma. We determine kung sino talaga ang dapat na lagyan ng intervention. We included in the school program upang walang masyado gasto ang gobyerno. Where we already determined 89 students in my 25 sections. So more or less, doon na kami nag-focus. I told my teachers, do not wait for the National Learning Camp on summer. Let's do now. Please do now, please. And at the same time, ma'am, sir, please, I am happy to hear you na i-compulsory. What? Na, mahirap, ma'am, kung mag-voluntary kasi mag-voluntary, we cannot address talaga ng problem. Please, please, we pray and we desire, as the Lord says, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. So I would like to relate it sa school level po. Kailangan ma-address na po ang problema from the very start of the class. Hindi na natin hintayin during summer. Why not do it now, please? Maraming salamat po. Mr. Warlito, for that very passionate recommendation. And Mr. Warlito is the president of the National Association of Public Secondary Schools in the Philippines. And obviously, there are frontliners and they're on the ground. And that's the voice, that's also the recommendation that I hear from our teachers on the ground to make it to make it mandatory, no? Because they know the gravity of the problem. Sila nakikita talaga nila on a daily basis. Eh. So that's why the teachers that we interacted with in Malabon recommended the mandatory. No? So thank you for that recommendation. Mr. Director Ariola, and then si Mr. Benjo, and then si Mr. Roland after. Yeah, I'm happy of the suggestion po of Sir Warlito. I feel you, sir. I was also a high school principal for 14 years.
And I agree with you that we do not wait for the National Learning Camp. I hope you understand that we're having the National Learning Camp. It's because of the number of learners who are not also doing well in school. So that even in our DepEd Order number 8, as I have mentioned earlier, it actually provides that remediation should be happening within the school year. Remember that every 5th week of the quarter. So tama po yung sabi nyo na kahit na hindi naman yung learning camp ang mag-dictate po sa atin kung ano gagawin natin. Actually, ang learning camp lang, kino-complement niya lang yung mga efforts natin during the school year. So kung nakukulangan tayo sa ginagawa po natin during the school year, kaya meron tayong learning camp. Pero kung nagkataon na matulungan na natin lahat ang mga bata during the school year with all these interventions that we're going to undertake, baka wala nang kailangang tutulungan sa summer po kung yun ang gagawin natin. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that comment. Mr. Benjo and then si Mr. Roland. Yes, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair, at sa lahat po sa atin. Maiksi lang po tungkol dun sa National Learning Camp. No? Babalikan lang po natin kasi talaga kailangan ng proper na assessment dito po sa National Learning Camp. No? I remember nung 2022 nag-attempt ang Department of Education na magpatupad ng NLC. In fact, meron po tayong DepEd order na nilabas para dyan. But it died a natural death, hindi po yun natuloy. Nagkaroon lang po tayo 2023 and then 2024. Tapos yun lang po, yung improvement doon sa mga, well, siguro sapat na yung mga nakita nating data kanina at yung palitan po ng mga usapan po kanina. I wouldn't delve on that po dahil mahaba na. Ang amin lang po sana ang isa naming gustong i-recommend tama po na gawin siyang compulsory, pero ang hinihirit pa namin na isa ay kung maaari po ay ipasok ito doon sa school year at hayaan yung mga bata na yung summer ay o yung vacation, USY na tawag natin dito, hindi na summer vacation ay spend niya doon sa ibang mga bagay, pag-aayos, pamilya, etc. Like for example po yung Catch-up Fridays. Diba? Meron po tayong Catch-up Fridays. Magkarugtong po kasi ito. And these are part of the National Learning Recovery Program of the Department of Education. Po. Pero pareho po yung NLC, pag in-assess po natin, and of course, based on initial assessment, and based on the experiences from the ground po, masabi natin na hindi talaga siya naging epektibo. At nakakalungkot po dahil gumastos tayo ng malaking pera at ng oras and everything. Hindi natin maaaring hindi banggitin kasi yung Catch-up Fridays, di ba? Yung Catch-up Fridays po hindi siya naging intervention in fact naging interruption siya. Dahil since January 12, lahat po ng Fridays na yon ay inalis natin yung regular class program, regular school program natin po at pinasok natin yung Catch-up Fridays po na ito na sa totoong buhay I'm sorry to say this pero hindi nakatulong at nakagulo pa doon sa ating kabuang sistema. So dapat po umuhugot po tayo doon sa mga usapin po na yon para magawa po natin ng mabuti. Isa pang iniaangal ng mga teacher dito. Kami po ang mga guro po natin, Ma'am Ariola, alam naman po ng lahat na willing naman na pumasok, 'di ba, na tumulong dito a good thing that you mentioned, Madam Mr. Chair na yung mga teacher beyond doon po sa dapat niyang oras na prescribe sa kanya ay pwede siyang bayaran ng overtime pay or service credit Maraming salamat po doon po willing naman po yung ating mga guro. Basta po sana yung talagang layunin ng recovery ay makuha natin at so far po malungkot pero nakadalawang taon na tayo ng NLC at meron na tayong isang taon ng Catch-up Fridays mukhang wala po tayo na recover at hindi po tayo nagkakaroon talaga ng mabuting intervention So yun lang po so far Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you for that, Mr. Actually, yung comment ni Mr. Benjo is the same with comment ni Edie Carol on Catch-up Fridays. Again, the intention is good. The direction is I can see the noble intention, but the implementation that's the problem And
we really need to address the implementation side. No matter how good the intention is, if you implement it in a confusing manner, then nothing's going to happen. It's in line, no? So Mr. Benjo obviously represents our teacher, the teacher groups, and that's the information coming from the ground. So ako, I support that. We need to intensify reading, but yun na nga, no? The implementation is uneven. And kung tawag nga nila sa kanila, naging panggulo, kawawa naman teacher natin, overburden na, nagiging panggulo pa. No? So, I suggest to revisit the implementation of this program. And how do we make it seamlessly integrated with the rest of the curriculum? No? Go ahead, Dr. Aureola. Mr. Chair, actually, we made some clarifications already on the implementation of Catch-up Fridays here in our policy, because if you're going to take a look at Catch-up Fridays memorandum, it's not actually another thing except for the integration of reading and that of values education, peace education, and health education. It's still, during Catch-up Fridays, Mr. Chair, it's still the same competencies of that learning area that's taught. So walang mawawala sa mga bata. So sa mga teachers, kung ano lang tuturo, it's just intentional that the development of reading skills is integrated into that learning area. Yun lang po. So it's this, walang pagbabago. For example, I'm a teacher in science. I teach the competencies in science. However, intentional lang na mag-integrate ako ng reading lang into science. Ganon po. So, it's the same competencies. Anyway, Mr. Chair, we tried to develop some materials for Catch-up Fridays because our Catch-up Fridays will already be devoted to the integration of reading in appropriate learning areas. And that will not only be happening during Fridays, but also the other days of the week. Because that's what should be happening actually in the classroom. Thank you. Thank you for that. Yes, Mr. Roland. Magandang tanghali po sa inyong lahat, Madam Sir Chairman and Madam Senator. Sa pamunuan po ng mga punong guro, kami po ang mga implementing units. Maraming salamat po sa mga ganitong pagpupulong at napapakinggan po ang aming mga daing at mga pag-iisip. Sana po sa amin na pag nagbaba po ng itong mga ganitong bagong memo ay magkaroon ng mas maagang konsultasyon na nagkakaroon naman mga naunang pagkakataon. Dito po sa learning camp bilang implementing unit, sana nga po maging compulsory na. Kasi po yung mga bata, ito po yung katotohanan yung magagaling, sila po ang lagi nasa eskwelahan, kasama ang magulang. Pag nagpatawag ka po ng batang may problema, ang totoo po pati yung nanay nila problema. Bigayan ng card, ang ibibigyan mo lang yung card, yung mga batang may problema, hindi darating. Yung mga matataas ang grade, sila po ang nandun. Pero kung magkakaroon po ng nakatitik sa ating memo na compulsory at hindi sila makaka-advance, sa susunod na grado, mauobligaw na po ang mga magulang at ang mga mag-aaral na pumasok. On the part of the teachers, medyo nagugulumihanan po kami mga principals kasi po may nakalagay doon na sa DepEd Order number 8, number 5 should I say, 8 hours po ang teacher tapos 6 hours ang teaching load. Kung sila po, maganda po, mabibigyan na sila ng overtime pay. Pero pag tinignan po natin yung nakatitik doon, ang tanong po ng mga teacher, kailangan pa ba kami makapag-serve muna ng 8 hours, nagturo na 6 hours, at kung kami magsasali sa learning camp or remediation, mabibigyan ba kami ng overtime pay? Kailangan pa kami lumagpas ng 8 hours. Kasi po, malinaw sa nakatitik sa DepEd Order number 5, paragraph 2, letter B. Letter A, teachers shall render 8 hours of service per day, of which 6 hours shall be devoted to actual classroom teaching. So medyo nalito po kami rito kahit po yung mga teacher na willing namang magturo ng remediation o ng other loads, kailangan pa bang mag-exceed sila ng 8 hours para makompensate? Yes, 6 hours. Pero kasi po, dito sa DepEd Order number 5,
Shall, nakatitik po rito, teachers shall render 8 hours. Yeah, Director, you can... Sorry po. Sorry, Hindi, Mr. Chair. we'll call This is you kasi after na, clarification kasi po, siyempre, yung bang pang 9th hour lang sila mabibigyan ng overtime. Kasi yung official time nila ay 8 hours. So mag-i-stay pa sila ng... Sabi ko, sige, tatanong ko to. Marami pong punong guro, lalo-lalo na po sa mga probinsya na kulang ang guro, nagtatanong, kailangan pa ba sila lumagpas sa prescribed 8 hours as per DepEd Order number 5 bago sila makompensate? Tapos po, yun lang po yung tanong ko. Tapos po, yes, we are empowered under RA 9155 at meron tayong DepEd Order number 8 na every 5th week ay magkaroon ng remediation sa teachers. Sa Division of Manila po, NCR, ginagawa na po namin yan. Kaya po mababa ang mga bumabagsak sa amin. Ang nagiging problema lang po talaga namin, non-appearance ng mga mag-aaral. Pag ang bata po nagpunta sa eskwelahan, sigurado po papasa kasi po ang mga guro, masisipag, matsatsaga, at malalaki po ang puso. Pag nakita na po yung bata, tinitake home na po yung gagawin tulong-tulong na po. Pati magulang, sumasagot na po sa mga binibigay namin. Gina-guide nila yung mga mag-aaral para po makapasa. Ilan po, maraming salamat po. Dr. Ariola, you wanna respond to... Yeah, or Asik Bringas? Yeah, we just want to make a clarification that they have to distinguish between overtime pay and overload pay. So the overload pay refers to when you have more than 6 hours of actual teaching. And the overtime pay is if you go beyond the 8 hours as prescribed for all government employees, not only for teachers. So that is the kailangan natin distinguish. So like any other government employee, if you are asked to work beyond your 8 hours regular, then you must be paid overtime pay. And that is the same for teachers. Iba yun sa overload pay. If you are assigned more than 6 hours of actual classroom teaching, then you are entitled to an overload pay. Siguro, Asik, how do you compute yung overtime? Well, technically, Yung overtime is still... di ba yung 2 hours, they can do it at home. Yung mag-check, mag-aaral ng ano nila. Paano kunwari sa bahay nila, nag-exceed sila ng 1 hour? If you opt to do your remaining 2 hours to do related teaching job, you opt to do it at home, then you cannot be entitled to an overtime pay. Much like in the past during the pandemic that sabi ng civil service, kung hindi ka pwede mag-claim ng overtime kung naka-work from home ka. But if they do it in... If you do it in school, like for example, if you are required to attend a certain seminar on a Saturday, then you are entitled to an overtime pay, which is not more than 25% of your basic salary. I guess, baka ho yun medyo na-clear. Yes, Mr. Benjo. Go ahead. Yes, sir. Recognize na po. No? Sige pa. Thank you, Mr. Chair. Sen Binay. Napaganda po nung gustong iklaro po no, ni Sen Binay po doon. Dahil total na pag-usapan na, akala ko mamaya pa ito. No? Pero po, yung DepEd Order number 5 po kasi isang mainit na usapin ngayon sa buong DepEd system. No? Hindi natin ito na-realize no, until naglabas po ng DepEd Order number 10. No, which is the matatag curriculum. Yung DepEd Order number 5 po ay may kinalaman dun sa working hours, no, sa workload, no, at payment of teaching overload, no. That's the term that DepEd used, no. Although sa Magna Carta overtime pay no ang nakalagay po doon, no. Dalawa, no. We have teaching overload for actual classroom teaching na dapat hindi lalampas ng 6 na oras, and overtime pay no for the rest of the tasks, no, na pag nag-exceed ng 8 hours yung sinasabi po ni Asik Bringas po kanina, no. Ayun po, nung lumabas po itong DepEd Order number 5, medyo nag-worry kami, no, kasi nakalagay po doon required yung 6 hours, no. Hindi po ganoon ng letters ng Magna Carta. Ang sabi po ng Magna Carta ay shall not be required to render more than 6 hours. Magkaiba po 'yun, no. Kasi pag shall not be required, no, pwedeng mag-render lang ng
5 hours, 4 hours, or 3 hours, no? Or 1 hour, even 1 hour na po, no? So, ganun po ang nangyari. Ano yung worry namin dito? Another worry po, baka yung mga teacher po, dahil sisiksikan siya ng mga teaching load, no? Magtuturo siya, no, ng mga subjects na baka hindi niya expertise, no, hindi part ng kanyang expertise, wala siyang part na training, no, pwede rin siyang i-declare na excess teacher, no, doon sa school, di ba, at ilipat sa ibang school in again in another violation of in violation of another Magna Carta provision na section 6 na hindi pa pwede siyang ilipat without his or her consent, no. At nabuo po ito, yung worry po na ito, Madam Senator, no, Mr. Chair, ay nangyari at nagkatotoo paglabas ng DepEd Order number 10. No, ito po yung matatag curriculum. Doon po kasi sa matatag curriculum, no, ay talagang sinagad yung teacher. 6 na oras talaga po magtuturo. Ang sabi doon, shall, no, na hindi na kinonsider, no, baka naman na pwedeng hindi naman umabot, no, lalo na sa mga eskwela na hindi naman talaga kulang yung mga teacher, no. Ano po yung nangyari? Tapos dahil po doon din sa matatag, doon po isang feature ng matatag curriculum, meron po itong National Mathematics Program, no, meron itong National Reading Program. Tapos nireduce, no, yung number of minutes, no, ng mga subjects natin, ano, sa grades 1 and 2, no, 40 minutes, sa grades 3 hanggang grade 10 ay 45 minutes. No, so ang nangyari po, dahil 6 hours yung ni-require sa teacher, tumaas din, no, yung bilang ng mga sections na hahawakan niya. No, at ngayon po umiyak yung mga teacher natin kasi 6 hours siyang nagtuturo ng actual classroom teaching, tapos 8 sections yung tinuturuan po niya. Mind you, kapag ka pong teacher ay nagturo ng isa o ng 3 o 4, no, o even 5 na mga sections po, no, that is actually, no, computed, no, doon sa times 45 po yan, no, 45, no, na ibig sabihin, ano, ganung karaming bata ang gagawa niya ng grades, ang i-check, ang i-assess niya, no, at yung kanyang preparation ay pwede rin nagdoble, no, pwedeng magkaroon ng multiple preparations kagaya po ng dinadanas natin ngayon dahil yung teacher, at nauso rin, no, dahil sa DepEd Order number 5 at number 10, nauso yung termino sa DepEd ngayon na underload. Now previously, I think Panchat Bringas would correct me, no, if mali ako, no. Prior to this, wala pong sinasabi na underload sa DepEd, no, na kapag bumaba ka sa 6 hours o 360 minutes, no, hindi yun underload. Pero ngayon meron na po. At least wala naman akong nakita, no, doon sa policy. Pero yun po yung sinasabi sa amin sa baba. Kaya po dapat i-maximize yung 360 minutes, no. Hindi po natin kaya bilang mga tao, no, napakalaking physical challenge po ito, no, yung 360 minutes na nagtuturo ka. Lalo na sa condition po ng Metro Manila na meron tayong shifting na tinatawag, no. Kasi po kung may shift po tayo, no, 6 AM to 12 noon halimbawa, 'di ba? Ibig sabihin buong period ng 6 AM to 12 noon nagtuturo ka. Kasi you have to give way, no, to another shift, no, yung afternoon shift, no, na 12:30 dahil may break po yan, ano po. So ganun po yung dinaranas ngayon ng ating mga guro, ano po. Kaya po sa totoong buhay, yung matatag, no, na gustong i-decongest, no, yung ating curriculum ay nadagdagan pa ng 2 subjects, no. Lalo pa, no, na nagpahirap ito sa mga guro, no. Balikan ko lang, Senwin, no, meron po kayong Mr. Chair, no, I'm sorry. Meron po kayong SB 2493, no, and that's the amendment, no, the bill that seeks to amend the Magna Carta, no, for public school teachers. Doon po may recommendation po kayo. Ano sabi po doon ng SB 2493? Ang sabi doon dapat 4 hours yung maximum. The DepEd could do that, no, in fact, no, kahit po walang batas kasi hindi naman nililimit, no, hindi naman sinasabi ng Magna Carta, no, na dapat 6 hours, no. Ang sinasabi ng Magna Carta dapat hindi lalampas sa 6 hours. At mukhang kailangan po nating tignan 'yon, no. Ang solusyon po dito sa totoo ay dapat mag-hire po tayo ng mga teachers. No, hindi po natin naasahan na yung mga teacher natin na pagod, no, na hindi na nakakapagturo, no, at na halos namamatay na sa pagod ay hindi wag nating asahan na makapagtuturo ng mabuti. Ang biro nga po sa amin sa field ngayon, wala na talagang teacher na magre-retire ng teacher 1. Bakit? Kasi mamamatay sa pagod, no? So yun po yung aming dinaranas po ngayon, ano, sa field, no, and that is why, no, we have sent our communication to our Secretary Angara. Humihingi po kami ng dialogue, ng usapan,
At bago yon ay suspension muna ng DepEd Order number 5 at number 10 at pag-usapan muna natin bago po natin ipatupad kasi nakakabigla din po, no? Lumabas ito July 23. Lumabas po no yung DepEd Order number 10 on matatag implementation July 23. Kailan po ang pasok? July 29. So less than a week. No, hinabol po natin yung mga trainings, no. Hindi po kumpleto. Hanggang ngayon umiiyak yung mga teacher, no, dahil walang mga libro, walang materials, no. Ngayon po ang sabi ng DepEd rito po, no, yung mga eskwelahan ang magpiprint no ng mga learning materials, no. Yan na po yung burden ngayon sa amin ano sa field, no, doon sa mga teacher at mga principal po. Thank you Mr. Chair. I'm sure naririnig ka ni Secretary Angara kasi nasa kabilang kwarto lang siya. So, but Benjo, your points are very valid. Mamaya isa-isahin natin yan, no? If time permits. Because that's in line with the implementation of the Matatag curriculum, which is part of the agenda. No, although admittedly the teaching hours is a very specific topic. No, so, and we will tackle that nevertheless. Any more comments on the National Learning? Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.